Luke 2:13 to 14. I may count one and we go. Suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly hosts, praising God and saying, Glory to God in the highest, and earth peace, goodwill toward men. Next, Matthew 2. Saying, where you see us, we are walking on the Jews. For we have seen the star in the east and have come to worship him. When you have found him, bring back word to me that I may come and worship him also. They saw the young child with Mary his mother, fell down and worshipped him, and when they had opened their treasures, they presented gifts to him, gold, frankincense, and myrrh. Now when they had departed, behold, an angel of the Lord appeared to Joseph in a dream, saying, Arise, take the young child and his mother, flee to Egypt, and stay there until I bring you word. For Herod will seek the young child to destroy him. When he arose, he took the child and his mother by night and departed for Egypt, and was there until the death of Herod, that it might be fulfilled, which was spoken by the Lord through the prophet, saying, Out of Egypt I called my son. Amen. Purihin ang Panginoon sa pagkakabasa ng kanyang kasulatan. Makaupunin po tayo. May mga upuan po dito. Ayan, ito. Si ano? Si Ron. Yung huli dito, ba't wala? Kayo naman ang iwanan. Sige po, tayo po ay manalangin. Aming amang haring makapangyayari sa lahat, kami po ay nagpupuri, lumuluwalhati, dumadakila at sumasamba sa inyo pong kabanal-banalang pangalan. Kayo lamang po ang nag-iisang Diyos. Wala na pong ibang Diyos maliban po sa inyo, at sa pangalan ng inyong anak na si Jesus, amin pong hinihiling ang inyong banal na presensya sa aming kalagayan sa bahagi ito hanggang sa makatapos po ng gawain aming Ama at mangusap po kayo ng lubusan sa bawat isa po sa amin upang bilang mga mamamayan ng inyong kaharian, magamit niyo po kami, Panginoon, sa pagpapalaganap ng mabuting balita ng inyong kaharian sa mga tao na dadalhin niyo po sa aming buhay. Pinupuri po namin kayo. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Meron pa bang hindi nakapag-praises kanina? Pagka hindi makapag-praises ay hindi makakatulog? Sino? Si Faith. Kasi Maya yata, tatakpak-patakbo po na. Sabi ko na nga, nadidiscern ko kanina pa si Maya. Hindi, dadalang ko may kumunod ko. Okay. Asan yung natin? Bigyan niyo ng mic kahit gagawin din si Maya. Di ba naman? Praises lang eh. Magandang isang mapagpalang umaga po sa atin lahat. Yan. Ako naman po, praise the Lord sa buhay na meron ng bawat isa sa atin. Salamat din sa Panginoon na nakahabol kami kanina kasi ginawa namin yung mga tokens for workers appreciation later. Salamat sa buhay ni Joanne. Kahit sobrang rush na kumpleto niya yung mga orders. Salamat sa Lord sa unang Sunday na ipinagkaloob niya sa bawat isa sa atin dahil ito yung nagpapatunay ng isa sa pagmamahal sa atin ng Panginoon na meron tayong freedom to worship Him. And salamat sa Lord sa praise and worship kanina. Salamat sa Lord sa presensya niya. At salamat sa Lord sa mga plano pa niya na ibibigay, sa magandang plano pa niya ngayong taon na ito. I-claim na natin na lahat ng mga prayers natin ay natugan na ng Panginoon. Yun lang po, Lord ko na. Amen. Meron pa po? Wala na? Sige, tita po. Oh, yun. Magandang umaga sa lahat. Late kami kasi na traffic. Praises ko po sa Lord. Salamat sa panibagong taon na binigay niya. And then sa kay Jaira, nag-birthday siya noong January 3. So,
Thank you Lord sa panibagong taon na dinagdag niya sa buhay ni Jaira. At saka sa amin po, sa pamilya namin, sana po tuloy-tuloy na po. Nakikita ko na po yung, nakikita ko naman yung favor ng Lord na binibigay niya sa amin. Sana nga, yun, yung faith, yung faith, pinipin ko totally yung, Amen. yung favor ng Lord na naibigay niya sa amin. Yung mga desire namin sa buhay. At saka, Sa pinag niya. ayun, yung sa anak ko, si Julia na lang hindi nakasama ngayon kasi ayun naman, meron na naman gawain daw sa school. So, sige na lang bibigyan. Kasi graduating nga, marami silang gawain. So, patuloy ko po na humingi sa Lord, piniklaim yung favor, yung pagkakaisa namin spiritually ni William, para yung mga bata, totally madala din namin sila dito sa church. And sa Lord ko binabalik lahat ng papuri. Thank you Lord sa mga blessing din na natanggap namin sa trabaho, ayun na sa mga bigay din ng boss. Thank you din dahil nakatulong talaga. Sa Lord ko binabalik lahat ng papuri. Ayun, Sister Lloyd. Yan na lang po, Sister. Parang hindi na kayo umiyak. Praise the Lord to God sa buhay at lakas na pinikalog sa atin na pinagaling tayo sa ating karamdaman. Salamat sa nagdaang year 2024 sa mga blessings na tinanggap natin. Despite sa mga trials, talagang nandyan si Lord na hindi tayo pinabayaan. Salamat sa year 2025 at sa celebration ng Christmas 2024 at sa celebration ng New Year 2025. Masaganang selebrasyon ang binigay niya para sa atin. Salamat sa magbiyayang araw. Salamat sa kagalingan ng lahat at patuloy magpapagod ng Panginoon. Sa ina yung mga viruses na yan na pumasok sa atin, huwag na tayo tayong tugutan ni Lord na magkasakit pa dahil ayun na sa gabal sa ating gawain. Papulit pasalamat kay Lord dahil meron naman siya mensahe sa bawat isa sa atin sa pag-aalaw niya ng mga bagay na pinagpapagod sa atin. Malaman natin po ang purpose na yun at sa buong taong na to ay ma-fulfill natin ito all for their glory. Salamat sa tatanggapin natin. Papulit pasalamat kay Lord sa privilege na ito. In Jesus' name. Amen. Amen po ang Panginoon. Okay na po? Wala na? Meron ba? Hanggang next year tayo dito. Magandang araw po sa ating lahat. Naligo po ako yung kumuha ko ng token din. Nakaligo na po ako nun. Sabi ko kasi naligo ako nun. Bali ba, praises ko po, syempre nakadating po kami ulit dito ng save. Yung December po kasi puro sa mga utang pakiramdam talaga. Lagi po pagod po yan. Parang laging may sakit na inuubo nilalagyan po. So praises po na ngayon pagpasok ng taon, maganda na po yung pakiramdam, hindi na po kahit po yung mga sakit sila mami, hindi kami mga nahawa. Nairaos po na maayos yung 2024 na kahit na sobrang daming struggles, inay po kami ni Lord para po magtama yung mga dapat itama. Praises din po dun sa mga answered prayers na sabi, iniisip ko palang andyan na siya. Yung pagka, Lord, ay na po, I thank ko po Lord, mga ganong eksena po. Mapapaiyak ka na lang talaga, tapos mapapasabi na lang ng thank you Lord. Good health din po, praises po, tapos si Yuan kasi wala po, nasa Maynila po. Magagalit po yun sa kasi wala siya ngayon. Ano pa ba? Praises po dun sa mga traveling mercies po, sa protection po na binibigay sa ating lahat, sa buhay po ng bawat isa, sa mga blessings po na ibibigay pa po ni Lord. Thank you po. Amen. Ayun, si Jonathan pala. Tapos si Ian, nagtatago. Blessed sa ating lahat. Praise to my Lord, nakarating na naman dito, attend personally sa gawain bilang pro online. Mas services na sa online na po kami dito. Tapos ayun, sa kalakasan, kagalingan na binibigay sa atin ng Panginoon, sa unending supplies ng blessings niya. Glory to God talaga kasi hindi niya tayo pinapabayaan. Alam niya yung needs niya. Alam ni Lord yung needs natin, tsaka
mga necessities. Pinaprovide niya nga. Salamat sa buhay natin lahat, sa community na to. Actually, very thankful talaga ako kasi nakasama kami sa community na to. Thank you kasi pinamit ni Lord si Sir BJ. Ni Shop, talagang nilagay ako ni Lord. Baga, from Kenton Tech, nilipat niya ako sa pagiging, hindi naman nilipat, dinagdag niya lang yung pagiging mekaniko ko para ilagay niya ako kay Sir BJ. Tapos ilagay ako ni Sir BJ naman. Para mapalapit ako. Living talaga yun. Ayun, answered prayers sa community nga na to kasi binigyan kami ng kalinawan ng kaisipan tsaka spiritual na na knowledge, wisdom para ituwid namin yung Diyan yung mga kulang sa amin. I'm glory to God. Magandang umaga po sa ating lahat. Low. Ayan. Nakasama ako ng bagong taon na. Low. Ayan, meron. Yun na kasi. Ano naman, praise the Lord, yung tandang 2024, tsaka nung ngayon 25, blessing ngayon kasi darating ngayon, tapos di ako nakaabot nung January 1 kasi maghapon ng nag-isigaw ang spot tapos na yung praise worship din sa through online gawin siya. Praise the Lord, nung nagkaroon kami ng handa ng 25 tsaka ng bagong taon. Kasi last time, di kami nagaganon back new year lang talaga. Blessing kayo nun yung pinigay sa amin na magandang trabaho, magandang income din tayo sa shop din na serve. Tapos yung sa mga kapatid ko naman, blessing din dahil abot-abot rin kami para sa pangalala naman mama. Ayun lang din. Tapos blessing ko rin ngayon yung chief date nung papunta ko naman kasi dapat nang ikot papunta ka na sir wala si Jericho. Yung blessing ko rin yung secret travel. Amen. Thank you, Lord. Pumili ang Panginoon. Ayun, salamat sa Lord. Salamat sa Panginoon. At talaga ako masabi ko, buhay tayong lahat. So, ay, si Papuri kay Lord. Si Lord. Lagi kong priority sa buhay ko. So itong nagdaang araw dito ko na-realize na talagang ang buhay ng tao up and down. Whether tayo kay Lord, very close or what. Okay, ganito po nangyari. Dalawang importante mahal ko sa buhay na nakita ko at binigyan ako ni Lord ng pagkakataon na magkita kami uli for so many years. Yung isa nga galing sa Amerika, which is masaya ako. Yung pangalawa naman, yun yung nag-underwent ng brain operation, which is malungkot ang sitwasyon. Kaya naisip ko ang buhay, laging up and down, parang sine wave. Anyway, yun nga, nagkaroon ko ng chance makita yung dalawang kapatid ko na dapat nagse-celebrate kami lahat dahil masaya. Tapos suddenly, bumalik sa hospital after na operahan last year at yung sitwasyon niya sa ngayon, hindi pa namin although ngayon medyo stable, mag-undergo rin ng MRI. So, itong last Saturday, kahapon, nailabas ng hospital pero under pa rin ng doctor kung magiging in short, parang nag-recover yung kanyang sa brain, parang in short, parang bumalik yung kanyang tumor. So yan, papasalamat ako kay Lord, binigyan ako ng chance na makita yung dalawa, whether si Lord na lang ang bahala kung anong magiging future especially yung aking kapatid na sumunod sa akin. So yun lang po, papasalamat ako, natutunan ko sa teaching ni Bishop yung lakas ng loob and everything, ang buhay ng tao dito. In fact, kahit anong mangyari, papuri lagi kay Lord at ang aking Amen. Amen. Thank you, Lord. Pumili ng Panginoon. Sige. Sa ilalim ng hagdan, may sibuyas na. Tatanim po tayo ng sibuyas.
Para yung virus po mawala. Maganda po yan pamatay ng virus. Pati rin po, nakita rin namin na pati sa daga, ayaw pala ng daga ng amoy niya. Pero may paniyak tayo. Kaya lalagay tayo dito ng maraming para lumayas tayo. Ayun, so tutuloy po natin yung ating pag-aaral patungkol po sa life lessons natin about Christmas. At nung natapos po tayo sa 18 nung January 1 na kung saan nakita natin na may mga tao na gagamitin ng Panginoon, na discerning sila at ituturo sa atin kung ano yung dapat natin gawin, and at the same time gagamitin din sila ng Lord, no? Kung pag-aaral o kung ano man. Kaya dito sa atin may mga ganyan na, no? May mga pinapaaral at yun naman, yung mga pinapaaral naman ay maging masigasig naman. Dahil sabi nga, yung pera hindi yan pinupulot kung saan lang. Maging ano tayo, good steward. Kasi pag good steward tayo, lalo sa mga kabataan, sa pag-aaral pa lang, good steward na kayo, yung inyong future talagang i-bless ng Panginoon. Madalas nakakwento ko dito yung kaibigan ni Isaiah, yung anak ni Brother Bear. Ngayon, nakita po niyo consultant, no, ng Nestle. Magkano ang sweldo noon. Biyahe ng biyahe, pag nagbabiyahe siya, kasama yung nanay at tatay niya. Madalas, sinesendan ako ni Brother Bear at wala naman, hindi naman siguro nagyayabang na. Papakita lang. Bro, nasa ganito kami ngayon. Bro, nasa ganito kami ngayon. Pero yung matagal bago po yun nangyari, yung bata talaga nag-invest. Ginagamit yung baon niya, makapag-disciple lang siya ng mga kaklase niya. Kasi siyempre, mga kaklase niya, mga high class, hindi mo naman po pwede ikain niya sa Jollibee lang. Pero hindi baling hindi siya kumakain, mailibre lang niya yung mga classmates, maturuan lang ng Bible. And lo and behold, yan na siya ng Panginoon. Imagine niyo siya ang nakaisip ng idea na coffee in can. Wala yan dati. Diba? Sabi ko nga kay Isay, hindi ko muna sasabihin sa Isay, no? Kaya may nabanggit ako sa kanya. Sabi ko, meron sa Pilipinas, wala pa nito. Wala pang ganyan. Pagdating sa coffee shop, alam na niya kung ano yan. Sikreto namin dalawa. Malalaman natin mamaya kung bakit. So, ngayon nandito na po tayo sa point 19. Yung assignment natin will be hidden in rags. Luke chapter 2 verse 12, basahin po natin. And this will be the sign to you. You will find a babe wrapped in swaddling clothes, lying in a manger. Tandaan natin yung ating assignment, no? O whatever gifts na binigay po sa atin ng Panginoon. Hindi po yan mangyayari ng 1, 2, 3, 4. No? Gaya ng sinabi ko last time, it needs time and process. Kung paano hinintay ng Diyos Ama ang 9 months, actually, 2009 months, para ipanganak ang Panginoong Jesus. Na pwede naman yan gawin in an instant. Pero dahil nirespeto ng Panginoon, yung sarili mismo niya, dahil pag ginawa niya yun, He will go against Himself. At lahat tayo, tandaan natin, ang laging start natin will be nothing. Kaya lagi ko sinasabi sa mga kabataan na pagka kayo ay magsimula ng negosyo, start humbly. Lahat ng nagsimula ng boom, bagsak agad yun. Alam niyo yung mga, ang dami ko nang na-dedicate na mga ganyan eh. No? Nagsimula ng talaga namang may banda pa, kung ano-ano. Asahan mo, wala pang 3 buwan, 4 na buwan, sarado. O, yung isa, kilala ko pa yung dinedicate ko rin yung isa. Ang tanong ko sa kanila, sino ang cook ninyo? Ay, meron kami nakita. Kanya namang, hindi, no? Yung kalsada, wala na lang, ipasarado. Pagkukuha ko sabi ko, hindi kakilala itong negosyo. Wala nga. Hindi man lang tayo, 1 month lang, hindi man lang tayo nakapunta ron. Ang sarap sana ng shawarma, ang sarap nito. Pero saglit lang. No? Start humbly. Ganun ang Panginoon. Kaya nyo, pinakita ng Panginoong Jesus
na nung siya'y pinanganak, hindi siya pinanganak sa palasyo. Pinanganak siya sa manger. Pero sabi nga, you are something, no? Yes, you are as of nothing, but filled with something. Lahat ng ideas nandiyan dyan. Dahan-dahan kang aangat. Huwag niyong bibiglain agad-agad. Sabi nga, huwag niyong puwersahin. Pag hindi pa nangyari, kumbaga sa pregnancy, hindi pa lumabas, premature. No? Ganun lang. Hindi pa time. Huwag mong sisihin yung sarili mo, huwag mong sisihin kung sino-sino. Pag sinasabi ng sa'yo ng Panginoon, anak, hindi pa time. Palaging merong time sa lahat. Kahit yung kapanganakan natin sa mundo. Imagine ninyo, bakit hindi tayo pinanganak noong 50s? Bakit hindi tayo pinanganak noong 40s? Diba? Ba't pinanganak tayo ito na? Tayo yung mga nasa kung ano-anong Gen Z, Gen X, Gen Y, mga ganun na. Kami yata ang tawag sa amin ay baby boomers. So bakit ganun? Kasi yun yung time na inalat sa atin ng Panginoon. Huwag yung sabihin na sana panganak ako 2040 para futuristic na. Hindi, dito ka. Dito ka. Baka nga hindi na umabot yung 2040. No? Baka by that time ay new heaven and new earth na. Purihin ng Panginoon. Tandaan nyo, ang tao palaging hindi marirecognize kung ano yung nasa iyo. Ang laging recognition sa atin ng tao, nothing. Minsan ibigay ka ng opinion mo, sino ka ba? Ang hindi nila alam, you are filled with something na dinadala mo nung pinanganak ka sa mundo. Ang nakakaalam niya ng Panginoon. At alam ng Diyos kung kailan niya bibitawan yung assignment na yan. May sumasagot na nga. Baby in a manger ba yan? Hindi ba? So tayo ay, kaya ng sinabi ng banal na kasulatan, we are wrapped in swaddling clothes. Hindi yung damit nyo ang nagbibigay ng value sa inyo, kundi ikaw ang nagbibigay ng value sa damit. Tandaan nyo mga kapatid, yung damit does not make us invaluable. Kung hindi mo suot yung damit na yan, walang value yan. Di ba tingnan nyo, pag ang damit sinuot ni Heart Evangelista, yung ang presyo na 200 lang, biglang nagiging lilipuhin. Pumunta ka ng pareho lang ng itsura, pumunta ka ng Baclaran, the same. Pero bakit? Isinuot ni Heart. So siya ang nagbigay ng value doon sa damit. Kaya nga, yung mga may-ari ng mga factories ng damit, kumukuha sila ng mga valuable na tao to endorse. Because it is us who give value to anything in the world. Yung cellphone, kung hindi natin gagamitin yan, walang value yan. We are filled with something na nagsimula tayo ng nothing. Amen? So, ang dami niyan. Marami yan. Ako, naniniwala ako, hindi lang isa ang iyong assignment. Kaya lagi ko sinasabi, ito ay assignments or dreams or potentials na nandiyan dyan sa inyo. Ako, pagka tumatayo ako dito, ang nakikita ko palagi, CEOs. Hindi ako nakakakita ng COO. No? Kung hindi, CEO. Ay yung mga may-ari ng kumpanya. Hindi natin alam mga kapatid kung paano nangyayari ang lahat. Remember si William Paul Gates? Paano ba siya nagsimula? Paano nagsimula si William Paul Gates? Lalo kung kinikwento dito. Ha? Hindi siya, trabahador lang siya, trabahanting walang bahay. Nakikitira sa factory. Pero yung kanyang righteousness, talaga namang pinurso niya. At ano ang sukli? Pinamana sa kanya yung buong factory. Palmolive pa lang noon, sabon pa lang noon ang ginagawa. Nung siya na ang may-ari, naging Colgate Palmolive. At hanggang ngayon, ang dami na ng toothpaste. Pag pupunta kayo ng department store o ng grocery store, bakit ang una mong pinupuntahan na toothpaste ay Colgate? Hindi nyo ba naitatanong bakit? Because of God's favor sa Kanya.
yung favor ng Lord kay William Colgate, inaani pa hanggang ngayon. Iyan ang assignment. Once nagawa mo yung assignment mo, yung susunod na henerasyon, sabi nga, once nagawa mo yung assignment mo, nagsisilbi kang fertilizer. Na-amaze na ako, napanood ko sa video, pag pala ang blue whale, pinakamalaking animal sa dagat, ay namatay, ang dami palang nakikinabang na species. Libo-libo pala ang nabubuhay ng daang-daang taon dahil sa pagkamatay niya. Ganun pala siya kahalaga. Kaya pala hindi dapat natin pinapayagan ang mga hapon na pinapatay ang whale. Kasi ang laki pala ng naitutulong niya sa dagat. Itong mga hapon, hindi natin maintindihan bakit paboritong. Silang lagi hinahabol ng Greenpeace sa dagat. Kasi wala yung ginawa kundi huntingin ang mga whale, patayin, dalhin sa Japan, at kakainin nila. Eh sana kainin silang lahat ng balyena. So, kagaya ng whale, tayo once kinuha tayo ng Panginoon, dapat we serve as fertilizer sa mga susunod na henerasyon. Wala na tayo, nagpapasalamat pa rin sila sa Panginoon. Bakit? We said yes to the assignment. Huwag tayong magpatalo sa kaaway. Tandaan nyo, ba't gusto ng kaaway na matalo tayo? Kasi pag hindi ka magsabi ng yes sa assignment mo, sabi nga, kung saan ka nandoon, that place will not be a better place. It will only become a better place once you said yes to your assignment. Amen? Let's go to number 20. Ang kalangitan, alam na alam yung value ng iyong assignment. Kaya nga sabi nga, ang kalangitan ang unang umawi. No? Tingnan nyo sabi dito, Luke chapter 2, 13 to 14. Let's read. And suddenly there was with the angel a multitude of the heavenly host, praising God and saying, Glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill toward men. Paano namatay yung ating belo? Latinan lang yan. Ayan, okay. Sino ba gumawa yan? Si Brother Jun yata gumawa yan. Asa? Ito ba? Eh, hindi ko alam kung alam ni Brother Junard. Si Brother Junard daw ang pumalit, sabi nila sa akin. Sabihin natin. So, heaven rejoices nung tayo ay pinanganak dahil alam ng kalangitan kung ano ang gagawin natin sa mundo. Walang ibang nakakaalam. No? Kung hindi ang kalangitan, tapos siyempre yung kaaway dahil may access pa rin siya, nakikita niya, hindi pa naman siya condemn. No? Hanggang ngayon, nandiyan pa rin siya. Remember in Job chapter 1, nung tanungin siya, anong ginagawa niya? Parito lang dyan sa yung tinatawag na space. No? Yung tinatawag na first heaven. Yan yung unang heaven. Yung space na yan, andyan lang siya, traveling to and fro, faster than the speed of light. Yun ang kanyang kapangyarihan pa hanggang ngayon. No? So, pag sinabi natin, yes Lord, gagawin ko po, sabi nga, nagbubunyi, nagdiriwang ang kalangitan. Naniniwala po ako, ang mga anghel umaawit pa rin hanggang ngayon. Remember yung kay sino yun? Si Nico ba yun? Yung sa Greece na yung narinig niya yung awit ng mga anghel. Tapos sabi niya, ituro niyo sa akin at gagawa nga niya dahil kukompose niya siya. So kung papaano yung pagkakaawit ng anghel, itinuro sa kanya. At narinig natin na pagka talagang naririnig mo naman yung kanta, ibang-iba yung tono. No? Diba? Praise the exalted Holy God. Alam niyo yung, inaral ko yung frequency na yan. Yung frequency pala na yan, pag lagi mo palang pinapatugtog, nagbibigay pala ng magandang kalusugan sa katawan. Kaya pala ang frequency ni Satan, yung sobrang maingay. Kasi dinidestroy niya yung physical body natin. In fact, magpatugtog kayo. Na-experiment na po namin yan. Magpatugtog kayo ng puro acid rap at saka yung mga kanta ngayon na may ingay.
Halimbawa, ito yung speaker. Ilagay niyo doon yung itlog. Hindi pa luto, ha? Ipatong yung itlog sa plato, tutok niyo doon sa speaker. Mga ilang minuto, luto yung itlog. Totoo po yan. Na-experiment na po namin yan. Nagulat po kami kung gaano katindi ang init. No? Kaya nga, makita ninyo, ano bang dinadala ng mga rock music na mga kanta ngayon? Puro kasiraan ng buhay. Kasi hindi yun yung frequency na kailangan natin. Kaya nga, ang mga anghel patuloy pa rin nagdiriwang nung lahat tayo isa-isang ipinapanganak sa mundo. Bakit po? Kasi alam nila gaano tayo ka-importante sa assignment natin sa mundo ito. Yung assignment natin, sino mag-benefit? Buong mundo. Hindi lang ang Pilipinas. Once you've done your assignment, once you said yes to your assignment, buong mundo ang magdiriwang. Kasi nga, ang mundo will become a better place because you said yes to that. Kaya nga napaka-importante ng obedience. Importante na tayo ay sumusunod. Kasi yung obedience natin, hindi po yan private. Hindi yung sumunod ka para lang sa sarili mo. Tandaan po ninyo itong konseptong ito. When you obey God, it affects everybody else. Totoo po ba? Yes. Family mo, kapitbahay mo, kamag-anakan mo, maapektuhan silang lahat. But the moment you disobey God, same thing. It affects everybody else. Sa isang ama na hindi sumusunod sa Panginoon, anong epekto sa family? Di ba? Magulo. No? Hindi lang magulo, napapariwara yung mga bata. At kung ano-ano ang nangyayari. At ang masaklapan niyan, yung pagkapariwara ng mga bata, hindi lang ngayon, hanggang ilang generation, 4th generation. Kaya nga lagi ko sinasabi sa mga kalalakihan, tandaan ninyo, ang advice palagi, when it comes to righteousness, lalaki ang hinihit ng Panginoon. Bakit? Dahil sa atin nang gagaling ang henerasyon. Nasaan? Nasa loins natin. Andito. Kaya pag nakipagtalik tayo ng mali, kine-curse natin yung buong henerasyon na nandito sa ating loins. Paano kung nangyari yan? Paano gagawin natin? Ano ba ang sinasabi sa obedience? Depend. Hingi ng tawad. Tapos, ang sabi ng Panginoon, sin no more. Importante ang obedience natin lahat. Kalalakihan, no? Let's preserve yung ating holiness by living in accordance to God's righteousness. Whenever there are temptations, tandaan niyo ito. Yung iba sinasabi, Pastor, mahina po ako kasi nagkaroon ng temptation. Actually, pag mayroong temptation, binibigyan ka ng Panginoon ng opportunity to do what is right. Not to do what is wrong. Kasi ang purpose ng temptation, kaya yan binibigay ng Lord, para nang sa ganun, ikaw ay mag-grow, kaya nga tinawag na test. Ang translation niyan sa King James Version is test. Pagdating sa New King James, sa NIV, temptations. No? So, inaalaw ng Lord yan, although ginagamit ang kaaway, pero inaalaw ng Lord in His sovereign will. Hindi natin alam kung bakit niya inaalaw, pero one thing is sure, gusto niya mas mag-grow pa tayo. At hindi ka bibigyan ng temptation ng Lord na hindi mo kaya. Kasi alam ng Lord ang capacity mo. Ang ibibigay niya sa iyo, yung mapagtatagumpayan mo. Eh, ba't hindi nagtagumpay? Ano nangyari? Ano nangyari? Ba't hindi nagtagumpay? Bakit? Sabi nga kinantahan pa lang. Oh, lumapit pa. Naku, pagkata ng nanginginig pa, lumalapit pa. Ba't hindi nagtagumpay? Wala sa natural environment. Ano ang natural environment natin? Prayer. Kaya nga lagi ko kayong ini-encourage to join me in prayer. Kaya ko po ito
ito nasasabi kasi nararanasan ko na eh. Actually, pinikwento nga kay Hani yung Friday yata na prayer ko na talagang para akong nakalutang. First time in my life na na-experience ko po yung gano'n. Umuulan, ang ampo na medyo malakas. So kasi nagpipray ako doon sa balkonahe nila na nandun ako sa labas. Kita ko yung langit. So nakaupo ko sa loob, sabi ko, Lord, paper naman, gusto ko pong mag-pray doon. And then the Lord told me, sige, punta ka. Punta ako doon. Pumunta po ako doon, umaampon pa rin. Pag-upo ko, nagulat ako doon sa spot na kung saan ako nandoon, walang ampon. Purihin ko ang Panginoon. And I was praying para akong lumulutang na hindi ko maintindihan. Natapos akong mag-pray, alas 5 pa sa atin na yata. Sabi niya, habang mo mag-pray, naka-experience kasi po ako ng kakaibang karanasan. First time po nangyari sa akin. Sabi ko, pwede pala, no? When you are living in righteousness, simple request, pagbibigyan ka pala ng Lord. Yun lang po hiniling ko sa kanya, Lord, gusto ko lang po. Umuulan. And God has shown me, that spot, wala pong ulan. Purihin ang Panginoon. Kaya sabi ko, Lord, salamat, talagang napakabuti mo. Anong kailangan lang? Obey. We only have to obey. Sunod tayo sa Panginoon. Kung ano yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. And the moment we do that, mga kapatid, the angels will rejoice. Why? Because they know. Anong sabi ng Word of God? Dinagdagan ko lang po ng ibang mga phrases. Ang sabi po dyan, Glory to God in the highest, ng kanta ng mga anghel, and peace has now come to earth because Mary said yes. Goodwill has come to men because Mary said yes. Subukan nyo ilagay yung pangalan nyo dun sa underline. Tapos sabihin ninyo, Glory to God in the highest, and peace has now come to earth because, banggitin mo yung pangalan mo, said yes. Ginawa ko po yan, ipangkin pa. Mamaya pag-uwi niya sa bahay gawin, ulit-ulitin po ninyo. At nakikita ninyo yung realization na napaka-importante nung pagsabi natin na, Yes, Lord, I will obey. Ang gustong gawin sa atin ni Satanas, disobedience. Why? Everything will be destroyed. Kung sino yung connected doon sa assignment mo, it will be destroyed. For example, kung si Brother PJ, nagtuloy-tuloy siya doon sa kanyang trabaho, at hindi niya pinakinggan yung potential na sinasabi sa kanya ng Panginoon. Meron kayang Jonathan, meron kayang Ian, meron kayang Jericho. Wala. Di po ba? Dire-diretso lang sila kung ano yung buhay nila. Hindi papabuhin kasi siya ang gagamitin eh. Tandaan nyo, walang ibang naka-assign dyan kung di ikaw. Pag di mo ginawa, walang substitute. Sabi nga ni Mayor Berberabe, pag di mo ginawa, walang prostitute. Kasi meron po yung hindi masyadong magaling mag-English. No? Sabi niya, I thank all the prostitute teachers, substitute po yun. Hindi gagawin ng Lord yan. Walang plan B. Tandaan nyo, walang plan B. Plan A lang. Sabi nga, pag yung plan A nag-fail, wala nang gagawin plan B ang Lord. Si Judas, ba't walang plan B kay Judas? Bakit nag-fail? Inayaan ng Lord mag-fail si Judas dire-diretso hanggang nagpakamatay. Hindi ba lang sinabihan ng Lord, okay, gawin natin yung plan B para hindi mag-hindi. Everything has a purpose. Do your assignment so that everybody around you will be happy. Amen? Live righteously for the Lord. Tandaan natin, ang buong kalangitan will rejoice. Kasi alam nila, once ginawa mo yung assignment mo, the earth will be a better place for human beings. Hindi ko alam kung yung mga matitindi mga assignment na gagawin ninyo. Hindi natin alam, hindi ko gagamitin ng Panginoon to change our country. Pero ako 100% sure, mangyayari po yan. At tayo po ang gagamitin. Hindi ko alam kung ako o kayo, kung sino man, pero ngayon pa lang, inaalaw na ng Lord na makapasok tayo sa government.
na through seminars. Nakita niyo, sabi ko nga, Lord, yung ginagawa ko nga ito, tinawagan ako ng isang kasamahan namin. No? Sabi niya, Bishop Ed, ganito, ganun, ganyan. Pero siyempre ikaw, hindi ka pa kasi kilala eh. Sabi ko, hindi na ako kilala. Si Bishop Nilo kilala na. Pero kung hindi ka kilala eh, ipapakilala ka pa. Ako, Lord, salamat, hindi ako kilala. Nagsisimula ako sa wala. Ibig sabihin, gagamitin mo ako out of my nothingness with them because you know there's something in me. Purihin po ang Panginoon. At unti-unti nakakapasok po tayo. No? Nag-message sa akin si Congressman Prani, nag-remind niya ako, Bishop, yung training po natin sa kabataan ng Dasmariñas. Try to imagine. No? Biyaya ng Lord, ako nakikita ko 100% sure mananalo siya because of prayer and scientific study na ginawa na po namin. No? Once makaupo siya, imagine niyo yung impact niya sa buong Dasmariñas. Sabi ko nga, Lord, bakit Dasmariñas? And in my prayer, nirigil ng Lord, sa Dasmariñas maraming addict. Sa Dasmariñas, ang daming may sakit ng AIDS na kabataan. Sa Dasmariñas po nagsimula yung kasabihan sa kabataan, 150 lang. Diyan po nang galing. Sangkater ba ang bakla sa Dasmariñas? And I finally realized, kaya pala Lord, ang dami naming nakausap na po pwedeng tulungan, bakit si Congressman Frani ang nakakuha ng idea? Panalangin po natin, no? Meron kaming pupuntahan within this next week. Alam niyo sinong papanggain? Si Bong Pineda. Ngayon pa lang, nagsisimula ng pumatay si Bong Pineda. Ang dami na po niyang pinapapatay. Barangay captain, so on and so forth. Namit namin yung kandidato, kumain kami sa isang hotel dyan sa, dito sa may, malapit sa airport, yung pag-aari ni Emperador. Resorts World ba yan? No? Ang Sakaterba ang hotel. Sabi ko, lapit yung mga hotel na ito, kape lang eh. Ang kape ay 400. Ito ko, parang ayaw ko nung sabi ko, 400, ilang kape na ito sa labas, ilang walsi coffee na ito. Namit po namin siya doon. Tingnan po ninyo yung pagtakbo niya. No? Nung pinasalita namin siya, bakit ka tatakbo? Ang babanggiin mo si Bong Pineda. Sabi niya, ganito lang po kasi yung play. Kinausap ako ng Diyos. Bong! Sa pool ka alam. Sinigo ko si Bishop. Bishop. Sabi ni Bishop, anong sinabi sa iyo ng Panginoon? Sabi niya, Bishop, talagang sa panaginip po, paulit-ulit ilang beses, same message. Labanan mo si Bong Pineda. Aayusin ko ang Pampanga sa pamamagitan. Suntok sa buwan po yun. Di po ba? Pero dahil ang mensahe galing sa Panginoon. Ngayon pa lang, hinahatak na po ni Bong Pineda yung isa niyang paa. Hindi lang nababalita. Nag-stroke po siya makita. So darating ang araw, bago mag-eleksyon, dalawang paa na, hindi na makalakad. At hindi na nakakasalita. Wala nang Bong Pineda. Ganyan po ang Panginoon kung kumilos. Ano lang gagawin natin? Sabi ko nga sa kanya, hindi ka ba natatakot mamatay? Sabi niya, isa lang po kinatatakutan ko ang Diyos. Kung hindi po ako susunod, kinausap po niya ako ano kaya mangyayari sa akin? Sabi ko, tama. Kasi si Bong Pineda, ang kaya lang patayin, katawan. Ang Diyos pati Espiritu, kaya gawin. So assignment namin, pupunta kami doon, nakausapin namin siya, at gagawa namin ng lahat ng plano. Salamat sa Lord dahil pati yung mga tao na yan na namit namin na kung pwede ka palang manalo na hindi ka gagastos ng malaki. Kaya pala si BBM nanalo, sila pala ang trumabaho. Mga UP graduate po na hindi sila kumukuha ng kandidato, hindi sila yung nagkakandara pa. Actually, ang budget nila sa isang butante, alam nyo magkano? 1 peso and 54 centavos.
Isang butante. 1 peso? Is 1 peso and 54 centavos. Isang butante. Ha? Imagine ninyo, sabi ko, kaya kaya ni Brother PG yung 1 peso and 54 centavos. Sabi nga nila, lahat ng tinulungan namin ang binabangga pader, pero bumabagsak. Sabi ko, siguro mas matindi mo ngayon kasi may panalangin na. Oo nga pala, kasama yan, sabi nila. Purihin ang Lord. Kasi mga UP ito eh. Alam niyo naman ang mga UP, walang pagkaano sa Panginoon yan. Buti na lang at si Bishop ay talagang kaya siya ang nagsasabi kagad. Kaya every time na may meeting kami, start kami ng prayer, kahit makikita ko parang pantulod sila, pray pa rin sila. O pagkatapos ng prayer, sabi nila, maganda po pala ang prayer ng patungkol sa kaharian ng Panginoon, purihin ng Diyos. No? Let us do our assignment. Kasi nga sabi, ang mundo will be a better place. Ako po ay wonder kung ang mga anghel ay kumakanta pa rin para sa inyo. Ano kaya? Tuwing gigising ka sa umaga, ang anghel kaya ay glory to God in the highest. O pagising mo, gising na. Hindi sumasagot sa assignment. Gising na naman. Yan na naman ang gagawin. Sabi nga, bago natin magawa yung ating mga assignments, tandaan niyo yung sinasabi sa Bible, if you want to be my disciple, anong gagawin? You have to carry your cross. Ano ba yung process natin? Anything that you need to surrender to the Lord. Ang ganda napanood namin. Yung bata na yun, ang kanyang cross ay video game. Inuutosan siya ng magulang niya, kalat na, laro pa rin siya ng laro. Nung makakilala siya sa Panginoon, tinanong niya, Lord, anong dapat mong i-surrender? Nakakita niya yung kanyang, anong tawag doon? PS. Ang tawag sa yung PlayStation niya. No? Sabi niya, nung makita niya, no, Lord, huwag yan, ayaw ko. Ayaw niyang i-surrender. Ganun naman, di ba? Bakit? Kasi kinukuha ni Satan yung time mo. So you have less of Christ, more of Satan. How are you going to be blessed? Sabi nga, nabibless ka lang kasi connected ka doon sa living righteously. Pero the moment na umalis ka, tanggal ang blessing. So there are some things that we need to surrender para nang sa ganun maging obedient tayo sa Panginoon. Pati nga, although di pinakita, may mga dinilit siya sa cellphone. No? Kasi kabataan. Bahagi ng kabataan, nanonood ng mga pornographic film. Ngayon pa naman sa cellphone. Pagpasok mo ng Facebook, sabi ko nga, ba't hindi na siya naaarang? Ang advertisement, talagang, kung pababayaan mo, nagtutuloy-tuloy siya. Kaya kung unang-unang kong ginagawa, paglabas mo, pupunta ako doon sa may dot. No? Tapos, pipindutin ko, irrelevant. Tapos, magsasabi na siya, gusto mo ba hindi na makapanood? Yes. Wala na, hindi na lumalabas. Mga 1 buwan, 2 buwan, may lalabas na naman. So, talaga, ang galing talaga ni Satanas. Pero anong kailangan? Yung ating consistency ng obedience. Once you said yes, it has to be always yes. Naniniwala ko, every time na pinipindot ko yung 3 dot na yun, pumapalakpak ang mga amin. Pero pag hindi yun pinindot, lungkot na lungkot yung mga amin. Yung kantadera ng glory to God, siguro simplisin ko na, kasi hindi po siya sumunod. So, obey. Amen? Next point, 21. Your star will be seen by others far away. Matthew chapter 2, verse 2. Let's read. 1, 2, 3, go. Saying, where is he who was born King of the Jews? For we have seen his star in the east and have come to worship him. So when you say yes, doon sa assignment na binigay sa inyo ng Panginoon, sabi nga may bituin. Anong ibig sabihin yan? Ang ibig sabihin po, yung signal
sa buong mundo. Ipapaalam ng Panginoon to tell them that there is somebody here that you will be needing in the near future. Dahil pinanganak ka. Lalo na pag sumagot ka pa ng oo sa assignment na binigay sa atin ng Panginoon. Always remember, yung assignment po natin is never in secret. Palagi pong ipinapaalam ng Panginoon yan. Palaging may makakaalam ng gift mo. At itong taong ito ang magkukwento. Siya ang magsasabi na meron kang ganyang gift. And eventually, kakalat din yan sa buong mundo. In fact, minsan yung mga tao na support sa'yo, tumutulong sa'yo, hindi din nila alam kung gaano katindi yung dala-dala mong gift. Gawing example yung sarili ko. Ako po kasi, pagka may mga conferences, hindi po ako nagsasalita. Kahit tinuturo ng alam ko na, hindi ako nagsasalita. Tanungan, madalang ako magtanong. Magtatanong lang ako, sasagot lang ako pag merong naiturong mali. Doon ako magsisimula magtanong. Pero pag okay naman, tahimik lang ako. So, sa mga ganyang pagtitipon, a-attend ako, aalis ako, nang halos hindi nararamdaman. Ang ginawa ng Panginoon, pinadala sa akin si Bishop Jimet. Si Bishop Jimet, naalala ko si Manong Fred Tingson. Kung kilala niyo si Fred Tingson, yan po ang kapantayan ni Billy Graham. Si Fred Tingson ang tawag sa kanya, the Billy Graham of the Philippines. Nagkaroon kami ng evangelistic crusade sa Laguna. Sabi sa akin ni Manong Greg, sinisimulan pa lang nila akong i-disciple. O, sumama ka para mapanood mo paano namin ginagawa yung evangelistic crusade. Sige, sama po ako. Eh ako naman, ay salamat, makakapanood ako. So pagdating ko doon, ako na, kantahan, tapos tumayo si Manong Greg. Mga kababayan, kaibigan, kapatid, tayo po ay mapalad sapagkat meron tayong naimbita. Sabi ko kay Daddy, ba't sino naimbita natin? Wala naman, tatlo lang kami doon eh. At ito po ay nanggaling pa sa napakalayong lugar. Sino yun? Maya-maya sabi ni Daddy Pat, ikaw eh. Daddy Pat, wala pa po akong alam. Kaya po ako nandito, manunod lang po ako. Aking pong pinapakilala sa inyo, si Pastor Ed. Patay, sabi ko, dami ng tao. Sabi sa inyo, bago ako tumayo, talagang pwede akong maiiiyak sa lugar. Sa takot, sa ninig. And then I finally realized, binigay ng Panginoon yung wisdom kay Manong Greg dahil meron akong potential magsalita. Pag tayo ko po doon, hindi ko na po alam ang nangyari. In 30 minutes, nagsalita po ako. Pagkatapos, parang nagising na lang po ako, nagtayuan yung tao, nagpalakpakan. Sabi ko, Manong Greg, ano po sinabi ko? Ang banal na spirito nagsalita. Hindi. Oh, glory to God. Tapos tumihimik na naman ako. Tapos pinadala si Bishop Jimet sa isang pagtitipo ng mga pag-aaral patungkol sa Kingdom Gospel. Sabi ni Bishop Jimet, ako po ay nandito. Tumayo sa harap. Pero hindi po ako magsasalita. Sino magsasalita? Meron po akong kasama. Naku, kung malalaman niyo lang po ang karunungan ng tao ito, baka pati kayo magpa-mentor sa kanya. Sabi ko, naman. Ito po si Bishop Ed. Tayo na ako, wala akong magawa. So tumayo ko. Diniscuss ko sa kanila yung Genesis 1:1. Lahat po nagulat. At sabi nila, yan pala ang Genesis 1:1. Pagkatapos sabi ni Bishop Ed, sabi ko na sa inyo, di ba? Dapat magbabayad kami ng 500 para maging member kung sa grupo. Libre. Sabi nila kasi yung lecture na binigay mo, mahigit pa sa 500. Salamat sa Panginoon. And because of that, dire-diretso na. Tuloy-tuloy na. So every time na may mga gathering, at pag kasama ko si Bishop Jimet, alam ko na ang mangyayari. Pag tumayo yan sa harap, ang sasabihin niya, ako lang po si John the Baptist. Taga-turo lang po ako. Tuturo ko po, ayun, ako na yun. 100%.
So may mga ipapadala ang tao sa atin. Para yung ating gift, magamit natin all for God's greater glory. Amen? What else? Number 22. Know that everyone with you, know that not everyone with you will be for you. Ano po ang example niya? Yan, klarong-klarong example yan. No? When you have found Him, bring back word to me that I may worship Him. Sino nagsabi niyan? Sabi niya, pag malaman niyo kung saan siya nandoon, sabihan niyo ako. Sasamba din ako. Totoo kaya yun? Sasamba siya, sa likod dala-dala niya yung espada. Pagdating niya yun, papatayin niya ang Panginoong Hesus. Paano natin napatunayan? Sa sumunod na verses, makikita natin dahil hindi nagpunta sa kanya yung mga wise men, ang ginawa niya yung bata na kaedad ng Panginoon, that time, 2-year-old pababa. Pinapatay niyang lahat. So doon nakita na totoong hindi siya pupunta para sumamba sa Panginoon. So ang itinuturo po sa atin yan, binibigyan po tayo ng warning na may mga tao na nagsasabi silang they are with us. But in reality, they are after your dream, your potential. Ano po ang gagawin ng mga tao ito? They are out to kill you and your dream. Kaya nga kailangan mag-ingat po tayo doon sa mga nakikiselebrate sa inyo. Wow, ang galing-galing mo pare! Na-promote ka na naman! Pero at the back of their mind, ang araw ipain kita. Be careful. Hindi lahat ng nakikiselebrate sa atin ay kasama natin. Kailangang maingat po tayo mga kapatid. Ang ginagawa po ng mga tao na yan, they will celebrate with you. No? Pero naiinggit sila sa inyo. Dahan-dahan magugulat ka na lang, papatayin nila yung dream mo. O pwedeng wawalain na nila. Nangyayari yan sa mga kumpanya. Sisiraan ka. And so on and so forth. Kaya hindi lahat na nagsasabi, "Uy, pare, ang galing mo ah. Uy, pare, ang ganda ng, galing mo maggawa ng design ng mga bulaklak ah. Turuan mo nga ako. Para ako na at hindi na ikaw." So ingat po tayo. Remember, hindi lang lahat ng pumupunta dito to worship is they come to worship. Some of them, they come to worship. Kuguluhin lang tayo. So let us be very careful. Maraming Herodes, tandaan niyo. Ha? Uy, sumamba tayo, sama-sama. Pero at the back of their hands, sa likod nila, mayroong patay. Kaya mga kapatid, itong number 22, pinapag-ingat tayo ng Panginoon kung sino ang pagtitiwalaan natin. Kahit ang Panginoong Hesus, hindi basta-basta nagtitiwala. Di ba? Sa dalawang magnanakaw, sino pinagtiwalaan ng Panginoon? Yung nagsabi na, Jesus, pag-alalahanin mo. Doon ang kinausap niya at sinabihan niya. Na po pwede namang sabihin niya doon sa dalawa. O dahil pareho kayong kasama kong nakapako, sige, kasama na kayong dalawa. Hindi. Kahit sa atin, ganun din, di ba? Bago magbigay ng tiwala ang Panginoon sa atin, kailangan i-surrender muna natin yung sarili natin sa Kanya. Tandaan niyo ito, let people earn your trust. Huwag kayong magtiwala basta-basta. Hindi po pinakitaan ka ng maganda, nahulog na lahat-lahat. Dami sa mga kababaihan, binigyan lang ng regalong roses and chocolate. Laglag lahat yung puso niya. Let them earn your trust. Sabi niya, don't trust anybody until they earn it. Kahit sa trabaho, kahit na sabi niya mga kamag-anak mo, ang masakit na katotohanan, yung mga kamag-anak mo at kapatid mong naiinggit sa'yo, ang matindi mong kaaway. Sila ang matinding magpapabagsak sa'yo. Minsan di mo alam na naiinggit sila sa'yo. Secretly.
naiingit sila. Akala mo okay kayo. Isang araw, magugulat ka na lang. Ilalagapak ka nila. So be very careful. Why? Because people have different motives. Bakit sila nandiyan sa'yo? Hindi mo alam ang motibo nila. Meron yan. No? Kaya sila nandiyan. So kailangan ma-earn nila yung iyong trust. Tandaan natin, ano sabi ni Herod? Basahin natin. When you find him, tell me, I too will come and worship him. Anong tawag natin sa kanya? Herodes. Di ba? Pagka yung taksil, Herodes ka! Oh. Taksil eh. Nakita ni Herodes. So be careful, mga kapatid. Hindi lahat na nagsasabi ng Amen. Salamat sa Amen. Ay kapatid, salamat ng Amen. Ay, hindi lahat ng nagsasabi ng Amen ay isusupport yung dream ninyo. Okay? So, ingat, ha? Nag-warning na ako sa inyo, pag may nangyari pa, ang ibig sabihin, ayan o. Ha? Okay, number 23. The resources you need for your assignment will be attracted to your assignment. Kaya hindi po problema ang pera. Pag may ipapagawa sa iyo ang Panginoon, huwag mong isipin ang pera. Kasi ang nagbigay ng assignment may-ari ng lahat. Tingnan po ninyo ito. Mula pa sa Far East, ibinahi yung resources ng Panginoon. Ano-ano yan? Gold, frankincense, and myrrh. Noong panahon nila, pag meron ka nito, ay naku, super milyonaryo ka. Ito po ang wealth, sukatan ng wealth noon. Kasi napaka-importante po ng frankincense, napaka-importante ng myrrh noong panahon mo. Hindi ko alam bakit nagawa ng paraan na mawala, no? Yung importansya niya. So, itong tatlong ito, hinanap nila yung baby. Dahil yung baby, bago ipanganak, nagsabi na ng oo. Kaya hindi pa man siya dumarating, andun na yung kailangan niya. Yan din po ang sinasabi sa atin ng Panginoon. Ano man yung dapat mong gawin sa mundo, andito na yung pangangailangan mo. Dadalhin na lang sa'yo. Ano na lang kailangan mong sabihin? Yes, Lord, to the assignment. Pero tandaan nyo, it will not come for you, it will come to the dream. To the assignment given to you. Given to you. So anong sikreto? Seek first and find your dream. Kaya seek first the kingdom of God and His righteousness, and everything shall be added unto you. Ibig sabihin, yung dream mo mag-a-attract ng resources na kinakailangan mo para ma-fulfill. At pag dumating yung resources, hindi yan para sa iyo. Ha? Huwag mo sabihin, andito na, binigay akin to, naku. Yung flow, sabi nga yung abundant supply, cut ka agad yun. Kasi hindi mo sinuport yung assignment na binigay sa iyo ng Panginoon. Ibibigay sa iyo ng Panginoon yung resources to bless your assignment, because your assignment will bless other people. Ano tayo? We are blessed to be a blessing. Amen? So we are blessed to be a blessing. 24. Malapit na po tayo matapos. So kinakailangan paminsan-minsan itago mo, proteksyonan mo yung assignment mo until the right time. Nakita natin sa Panginoon, tinago siya, no? Until the right time na mamatay na si Herodes, wala na yung magdi-destroy sa bata, kaya inilabas na siya. Ano po ang lesson natin yan? Kinakailangan po kung ano yung assignment sa iyo ng Panginoon, minsan kailangan itago mo muna yan. Lalo na pag nakita mo yung kausap mo madi-destroy. Halimbawa, senior mo, negative ka agad siya, huwag mo nang ituloy. Kasi yung taong yun, i-destroy yung dream mo. Ito pa ang nakakalungkot. Once na ibato mo, no?
Kagaya pinag-usapan namin ni Sai, sikreto yon. Kasi once na iba to yun, may gagaya na kaagad. Dapat maipatent niya na ito ang coffee shop na nag-start sa Pilipinas. Dahil wala pang ganun sa Pilipinas. Yung sa pastor, ano yun? Secret. Kailangan mo nang itago. Until such time na lumabas na yung coffee shop ni Sai, ni Zay na, no? Ikaw an example. Ang isang napakagandang example nito si Nikola Tesla. Ang dami niyang inimbento. Ang dami niyang... Actually, siya ang naka-invento ng AC motor. No? Yung induction motor. Kasi una ang motor, ano lang single phase. Siya polyphase. No? Kaya mas matipid. Pero, ang naging problema, sabi nga, naipatent pero hindi protektado. Sa 300 na noong na ipapatent ni Tesla, marami doon ang nanakaw. Bigyan ko ng example, X-ray. Akala niyo ba si Roentgen ang umimbento ng X-ray? Hindi. Wala pa siya nakapag-produce na si Tesla ng kauna-una ang X-ray sa kamay niya, sa kanyang laboratory. At nagilabas na yan ngayon. Kaya nakakahiya yung umimbento ng X-ray. Ang nakakalungkot, si Tesla na magaling siya. So, hindi niya na ipapatent. Siguro hindi niya alam may nakakopya. Biglang naibigay kay Roentgen. So, nagawa ng patent yung X-ray. Nung nakita niya na ipapatent niya, hindi na niya pinurso. Ang pinurso niya, yung ang tawag ito, yung radiation, yung paggamit ng radiation, yung X-ray na ang gamit ay radiation na. No? Yung radiography na tinatawag. Tapos ito ang matindi nangyari kay Tesla. So, nagawa na niya yun, nakatago sa kanya, isang araw, I think 1937, tumatawid siya sa kalsada, galing siya ng New Yorker Hotel sa Manhattan. Tatawid siya, pakakainin lang niya yung kalapati niya, doon na sa kabilang kalye. Ang luwag-luwag ng kalsada. Pagtawid na pagtawid niya, may taxi cab, pinundol si Tesla. Sa palagay niyo kaya, aksidente yun? Ako hindi ako naniniwala ng aksidente. Bakit? Sa archive ni Tesla, sangkaterbang invention. Ito po ang nangyari. Hindi niyo mababasa sa Google na. Ganito po ang nangyari. 7 years yata after, tsaka namatay si Tesla. Kasi hindi na siya lumalabas sa hotel niya. Nung mamatay siya, ang nakatuklas yung kanyang maid. No? Tapos, pinapunta doon sa lugar ng National Treasure ng Amerika ang isang tao. Tingnan po ninyo, pagpunta ng taong ito doon, alam yung dineclare niya. Nabasa ko lahat ng sinulat ni Tesla, puro philosophy. Puro philosophical lang. Wala siyang mga invention. Kaya walang kwenta yung kanyang mga invention. Sa totoo lang, ang daming nagawa, ang daming nawala ng mga articles sa Tesla. At itong taong ito, pagkatapos na mailibing si Tesla, bigla niyang na-invento daw ang radiation therapy. Sino unang gumawa? Si Tesla, mayroon na siyang write-up noon. Paano gagawin? Kasi hindi na niya pinurso yung X-ray, pinunta niya naman sa iba. No? Actually, ginagamit pa nga niya experiment sa sarili niya. Alam po niyo sino ang pumunta dun sa lugar? Si John G. Trump, tiyo ni Donald Trump. Naging milyonary sila dahil sa invention ni Tesla. Nandiyan yung declare niya, philosophical lang lahat. Inventor, puro philosophy ang sinulat. Ano po ang nangyari? Si Tesla kasi, every time na nag-experiment siya, alam ng lahat. Kita. Ang dami nang iinggit. Kahit nga yung wireless na kuryente, meron siya yan eh. Wireless. Magkakaroon ka ng kuryente, hindi kailangan yung wire na yan. No? Buti na lang hindi nakita yun. Kasi kung nakita yun, may yayaman na hindi si Tesla. Ewan ko kamag-anak Tesla si Elon Musk.
Kasi gamit-gamit niya ang Tesla. No? So nakita po ninyo, dahil sa recklessness ni Tesla, lahat ng invention niya pinagmamayabang niya. Ang daming tumutulo ang laway. Kaya 100% naniniwala ako yung aksidente, sinadya yun para mamatay siya. At duda ko rin, duty yun ni Donald Trump ang may gawa. Dahil siya ang head noon ng National Treasure ng Amerika. Siya ang pinapunta. Professor po siya ng MIT. I think electrical engineer siya. Pakita po ninyo. So, be very careful mga kapatid. Sa assignment ninyo, kinakailangan minsan tago mo yan, tahimik. No? Ano yung flavor ng ang flavor, tahimik lang. Huwag kang magkukwento ng magkukwento. Kasi magugulat ka isang araw, may nakapagpatent na hindi ikaw. Klaro ba yun? Merong panahon para magsalita, no? Merong panahon para magkwento, kasi hindi lahat ng interesado sa kwento mo ay aayunan ka, kung hindi gusto lang nilang i-destroy. Yan ay mga Herodes. Hayaan ninyong mamatay muna. Huwag niyo namang ipag-pray mamatay. Hayaan niyo munang mawala, tsaka kayo pumayagpag. Mamayagpag, sabi niya. Okay? 25, last one. God will remove those who threaten your assignment. Purihin ang Panginoon. If you are always in the right environment, siya ang gagawa ng paraan. Kung paano pinatay ng Diyos si Herodes, huwag niyo lang ipag-pray. Bahala siya kung anong gagawin niya. So, sabi nga, vengeance is mine. Pero huwag niyo gayahin si Bishop Jimet. Sabi, vengeance is mine, says the Lord. Hindi ganun ha. Vengeance is mine, says the Lord. Sa yun, ha? Hindi ka magiganti. So, ipoprotect ng Lord yung assignment mo by removing the people that will destroy you. Ako naniniwala po ako dyan. Paano kung unti-unti inaalis ng Panginoon sa people here? Kasi God has an assignment for us. And the assignment is so very big. Ang laki po ng assignment natin. Lately ko na lang po nare-realize yung assignment natin. Kasi nagugulat po ako sa mga nakakatagpo pong mga tao. Na minsan hindi ko pwede sabihin sa inyo kung sino-sino, pero nagugulat lang po ako. Meron na ako nakausap, sabi niya, yung mga kapataang tinitrain mo, Bishop, i-train natin na sila yung ganun, ganito, ganyan. Ha? Meron pa ng inyang mga klase ng sundalo sa Pilipinas? Meron, Bishop. Sige po, sabi ko gano'n. Tandaan natin mga kapatid, ang laki ng ating assignment. Kaya nga naisip ko nga, sabi ko, Panginoon, hindi naman pwedeng pagpasok sa PUMCC, babanatan agad namin ang kingdom. Nga. Hindi niya alam eh. So, tinignan ko sa Bible, ano ang gospel na malapit sa kingdom agenda. Isa ang nakita ko, Gospel of John. So, nakipag-ano ako sa Panginoon, sige po Lord, dapat lahat ng miyembro sa church maintindihan ng malalim ang Gospel of John. Kasi sa lahat po ng mga gospel, ito lang po ang gospel na talaga namang ikinikwento to the details. Pati yung prayer ng Panginoon, di ba sa Matthew chapter 6, ang prayer ay, Our Father in Heaven, holy be your name. Pagdating sa John 17, ang haba-haba ng prayer. Kaya sabi ko, sige Lord, aaralin namin sa church. At by February, aaralin ko po ng gusto, by February, magsisimula po tayo. So, pupunta po rin tayo dito ng maaga. Punta po tayo ng mga 8 ng umaga. Para 8 to 9:30, i-discuss ko po sa inyo ng malalim ang gospel of John. Para nang sa ganun, pag nag-disciple kayo, yun agad ang gagamitin ninyo. Kasi na talagang ginagamit sa mga bagong mananampalataya. At maituturo ninyo kung paano in relation to the kingdom of God. Yung agenda ng Panginoon. Amen?
So, aralin po natin yan mga kapatid. Napakaganda po niyan dahil sabi nga, ang Diyos ang nagbigay po sa atin. Kagaya ni Mary, all of us will conceive. We have to believe. No? Sabi nga si Mary, she conceived, she believed, she protected, and then she delivered. Yan din po ang gagawin natin. Hindi po dream, believe, survive. Tayo po ay, you got to conceive, you got to believe, you got to protect, and you got to deliver your assignment. Amen? Luke 2:22, let's read. Now when the days of her... Ayun, wala. Ayan, okay. So walang shortcut. Luke 2:22, let's read. Now when the days of her purification according to the law of Moses were completed, they brought him to Jerusalem to present him to the Lord. Ang tanong, sino ang present nila? Sino? Ano si Jesus? Ano ni Mary at ni Joseph si Jesus? Parents lang ba sila? Firstborn? Alam niyo kung ano ni Maria at ni Jose si Jesus? Their assignment. Sinong present nila? The assignment. Yung assignment sa kanila ng Diyos. Nagsabi sila ng oo, umabot sa puntong yun ang kanilang present. They present the assignment to the Lord, no? To the King of Kings, and to the King of Heaven, Yahweh. Luke 2:23, as it is written in the law of the Lord, every male who opens the womb shall be called holy to the Lord. Kaya pag ikaw ay panganay na lalaki, hanggang ngayon yan, ikaw ay banal sa Panginoon. Amen? Everything that you will do should give glory to the Lord. Malaki ang assignment nyo, mga panganay na lalaki. Ha? Sino pang panganay? Si Raven? Si AR. So lahat ng kalalakihan, hindi po na bago yan. Kung yung sabihin sa akin, we are living under grace, folks. Anyone who teach, apart from what has been taught by Jesus concerning the law. No? Ang tawag sa kanila, will be called least in the kingdom of God. Amen? So, pag tayo po, mga kapatid, nag-decide to fulfill yung ating pong assignment at i-deliver po natin, kagaya ni Maria, kailangan i-present natin sa Panginoon. Bring it to God. How? Through prayer. Sabihin natin sa Panginoon, Lord, hindi po ito akin. Sa iyo po ito, Panginoon. Sinusurrender ko po lahat sa iyo. Napaka-powerful ng prayer. Yung assignment natin, hindi basta-basta. Hindi po natin magagawa yan without prayer. Lalo na kung sama-sama tayo nag-pray. No? Kaya nga, encourage ko yun, mag-join kayo sa prayer warriors. No? Monday and Friday, nag-pray kami. May panalangin natin ang bawat isa. Pinapanalangin ng gobyerno. Ang prayer po, napaka-importante po sa atin. Ganyan nag-respond si Maria. At yan po ang aking recommendation sa ating lahat. Kung ano yung ginawa ni Maria. I am, basahin natin. I am the Lord's servant, make it to me, just as you have said. Amen. Pag tinawag tayo ng Panginoon, pinapag-fulfill yung assignment, ano po tayo? Servant of God. Mangyari sa akin kung ano yung kalooban. Nung magsabi siya noon, sabi niya, then the angel left. Mga kapatid, dito po ako magpupunto. Ang mga anghel, kung may assignment ka, hindi ka niya iiwanan. Hanggat hindi ka nagsasabi na, punahin ninyo, maraming beses ka nang nahulog sa temptation. Maraming beses ka nang nagkasala. Pero bakit pinabalik-balik ka ng Diyos? Ibig sabihin may assignment kang napakahalaga. Huwag mong hintayin na sabihin ng Panginoon, okay, enough, uwi na. Hindi mong napupulpi yung assignment. Kaya nga diba, may kasabihan na ang bata pag pinanganak, may anghel de la guardia. Totoo po yan. Why? Because of the assignment given to us by God. So the moment you say yes, tsaka sila aalis.
Bakit po? It's the Holy Spirit that will work the governor. Tapos na yung messenger. Sila yung messenger. Sila yung protector. Hanggat di ka nagsasabi ng oo, hanggat ikaw ay palakad-lakad, palasing-lasing pa din. No? Dala-dala mo yung assignment, niloloko ka ni Satanas. Ha? Punta ka, barkada, beer house, pero hindi ka iniiwanan kasi napakahalaga ng assignment mo. And then the moment you said yes, doon na papasok ang Holy Spirit. Magugulat ka na lang ano yung mga gagawin mong bagay na ni sa inagap hindi mo naisip magagawa. That's the work of the Holy Spirit. Amen? Shall we bow our heads and come to the Lord in prayer? Father in heaven, we thank you sa biyaya mo, Panginoon, napakabuti mo sa amin. Lord, salamat dahil kahit po kami maliit na church, pinagkatiwalaan mo po kami, Panginoon, ng actually, Lord, every time na iisipin ko yung assignment na binigay niyo po sa amin. Hindi ko rin po alam paano mapupulfill, pero nagugulat po ako, Panginoon, how you are arranging everything. Of allowing me, Lord, to meet people because you want this church to be part of that assignment to change this country so that this country will be a better place for all of us. Hindi lang po kami, Panginoon, kundi ang buong mundo. Ama, tulungan niyo po kaming lahat na maging maliwanag sa amin ang aming mga assignments by being in our natural environment. And that is always having prayer time and spending more time in prayer. Spending more time with you, Jesus, rather than the world. Panginoon, ano man yung mga bagay na dapat namin i-surrender, kausapin mo kami, Panginoon. Mga bagay na dapat namin isuko sa iyo, Panginoon, upang nang sa ganun, Lord, maibigay po namin yung 100% attention sa iyo. 100% focus. Upang nang sa ganun, Panginoon, ano man yung nais mo ipagawa, masusunod po namin, Lord, to the dot. On our own, we cannot make it. But Lord, help us to say yes so that the Holy Spirit will work mightily in our lives and all things possible will happen. All for your greater glory. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Excited na po ba kayo sa assignment niyo? Ako excited na. Excited na po ako. Nagugulat lang po ako paano nangyayari yung mga bagay na yan. Bro, ako na-imagine ko, ilan sa inyo nagtuturo sa Costco, nagtuturo sa BIR, at kung saan lugar sa Pilipinas dahil pinapalaganap ang gospel of the kingdom. Parang mangyayari niyan, Sunday na lang tayo lagi makikita-kita. Pinakita ng Panginoon sa akin ang Surigao. Bakit ba naman napanood? Hindi ko napapanood yan yung kaya mo lang. Bakit napanood ko? At pinakita niya ano yung potential na meron sa Surigao. Sabi ko, Lord, wala na po si Brother June. Sino po ang susunod? Kanino po ba? Para kanino po ba, Lord, ang Surigao? Hindi ko alam po kay Brother Junard. Si Lord ang bahala. I have to pray about it. Pero importante, kinakailangan po, una sa lahat, ma-equip po kayo lahat. Para lahat, sabi nga, pag binitawan, kayang-kaya. Kahit ipadala kayo sa samba, ano yan? Timbuktu. May lugar po talaga Timbuktu. Parang sa Indonesia yata yan, no? Sa Africa. Africa. Pagkapadala kayo sa Timbuktu, kayang-kaya. Okay? Let's pray. Father in heaven, salamat po sa mga communion elements na ito na nagpapaalala po sa amin ng paghahari mo sa aming buhay. Paghahari mo, Panginoon, sa lahat-lahat ng bagay na aming ginagawa. Nawa, Panginoon, ang mga elementong ng communion na ito ay
Bigyan kami ng kagalingan. Ano man yung mga struggles namin sa buhay, Panginoon. You have used this, Lord, mightily for so many years. That through the communion elements, you've healed physically those people who are ill. You've healed spiritually those who are ill spiritually as well. Kaya Panginoon, in the mighty name of Jesus, today I pray, let it also happen in our midst. That same miracle that you've done in the past, because you are the same God, yesterday, today, and forever. Ito po ang aming sakong dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Lord Jesus, on the night he was betrayed, took bread, and after he had given thanks, he broke it and said, "This is my body which is for you. Do this in remembrance of me." Thank you.
same manner, after supper, he took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." For whenever you eat this bread and drink this cup, you proclaim the Lord's death until he comes. Biyayang bagong taon po sa ating lahat. Year 2025. Biyaya po dahil ang mensahe natin sa lahat. So, kailangan natin mag-say ng yes sa Panginoon. At itutuloy natin yung ating mga assignments. Useless tayo nandito every Sunday, Wednesday. Kung hindi tayo sasunod kay Lord ng yes. So, dito po tayo ngayon sa tithes and offerings. Ito natin papakita yung ating faith sa Panginoon. Trusting tithes and offerings para sa Kanyang glory and aking paborito talaga pagdating sa tithes and offerings ay Malakay 3:11. Sabi ko, "Bring ye all the tithes into the storehouse. There may be meat in my house, and put it out. Herewith, saith the Lord, that I will not open you the windows of heaven, pour you out a blessing, that there shall not be room enough to receive it." Sabi ko sa 11, "And I will rebuke the devourer for your sakes, and he shall not destroy the fruits of your ground, neither shall your vine cast her fruit before the time in the field, saith the Lord of hosts." Ito po ang pangako ng Panginoon. Sinabi po ngayon na talaga po naman siya ay totoo sa kanyang mga salita. So, po natin na lahat sa kanya. Manalangin po tayo. Maraming salamat na nakatagpakita sa lahat ng Diyos, mga Diyos at Hari ng mga hari. Salamat po Lord sa mga salita niyo at sa mga pangako niyo na aming naririnig, aming tinatanggap at aming sinusunod. Mangyari o Lord, o masaya ninyo mga salita aming naririnig, ito'y aming sa buhay at higit sa lahat, aming i-share sa sanlibutan. Help us to spread your kingdom, my Lord. Kaya ito po ang aming responsibility, duty namin children. Help us to do thy will. Help us, Holy Spirit,
to walk with the Lord and be righteous in the eyes of God. Salamat po, Lord. Ano ito na kami magbabalik ng para sa inyo at magbibigay joyfully para sa gawain niyo. Salamat po sa kabutihan niyo sa amin. Continuous blessings, O Lord, each and every one of us. Sabi niyo nga by this time, kung kaya nga ako kami dapat nang tumalima sa inyong mga salita. At mangyari po, all for the greater glory alone. We praise you, we thank you, we glorify, we magnify your name because you are the only holy, almighty God, the benevolent God, that we worship, we adore, and glorify. This is my prayer. Our Father, in the name of your Son, Jesus Christ, my King, my Lord and my Savior, in the unity of the Holy Spirit, our Governor, our Comforter, be with us all the time, as we need. Amen. Amen. Okay. Hindi ko kapag-ibigay nyo sa labas ng Gcash. Pangalaman po ng Gcash, Sister Arlene, Ola. Number 0945-827-408. Announcements po. Ating pong Sunday worship service, pareho po ngayon. Nag-start po ng 9:30 a.m. Ating naman po prayer meetings every Wednesday, meron po sa online. Nag-start po ito ng 7:30 p.m. Meron din po tayong dawn prayer once a month, every last Saturday of the month. Online po ito, 4 a.m. po, parang pareho po na ginagawa namin, aming 90 days, early morning prayer for the glory of God. Worship reciters po, month of January 2025. Ako po ngayon. Sunod po si Shin Corpus. The next, si Principal Rosa Ganada. Ang susunod po, yung ating stewardess na po. Yes. Donna Norsh. Glory to God, dahil nagagamit po kami ni Lord kahit sa ganitong maliit na bagay. Birthday celebrants po natin, celebrators, for the month of January. Happy birthday. Si Guy Rivera, anak niyo, no? Gerald, okay? Pastor Norman. Tapos Pastor Norman, Serena, January 13. Next na si Brother Sammy, January 23. Happy birthday! Bishop Ed for benediction. Remind ko lang po yung ating prayer and fasting for the month of January. But every start of the year, meron po tayo.
January 20 ang start natin. So 1 week. Sakto yung kasi dami natin pinagkakain ng mga dapat paglinis tayo. Dami natin mga pinagkakain ng mga nakita niyo yung December 25 and January 1. Ang daming sinugod sa ospital. Mas marami ang sinugod sa ospital na heart attack kaysa sa naputukan. Kasi kain. It's about time magbawas tayo, magtanggal naman tayo, mag-cleanse our body and cleanse our spirit. So prepare nyo po yung sarili nyo from time to time. Siguro, starting next week, ano kayo ng isang araw na fasting para ma-ready yung katawan nyo. Tsaka maganda naman benefit sa atin ng fasting. Diba? Yung mga nakapag-fast na, maganda ang benefit sa katawan ng fasting. Sige po, so tayo po tayong lahat. Shall we bow our heads and come to the Lord in prayer? Our Father in heaven, we worship you, we honor you, and we glorify your name. For such a wonderful day na binigay niyo po sa aming Panginoon sa pamamagitan ng gawain ito, unang gawain sa takbo ng 2025. Salamat Panginoon na ito yung unang linggo na kung saan kami ay nagtipon-tipon para ibigay po sa iyo, Panginoon, ang pinakamataas na papuri at pagsamba. Salamat sa mensahe mo, Ama. Salamat, Ama, sa patuloy na biyaya, pagpapala, and yung fulfillment, Lord, sa mga anak mo, noong prophetic declaration of blessing, Lord God. Salamat po ng marami. At alam namin, Lord, as we receive all of this financial favor, hindi po ito para sa amin lang. Ito po ay para to bless your assignment so that other people will be blessed. Sanctify niyo po kami lahat, Panginoon. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make His face to shine upon you and be gracious to you. And may the Lord lift up His countenance upon you and give you peace now and forevermore. Amen and amen. Ang Diyos ama'y papurihan, Anak, Espiritong Banal, ng mga taong nilalang, at ng buong kalangitan. Basahin po natin Deuteronomy 28, 1-13. On my count, 1, 2, 3, go. Susundin lamang natin si Yahweh na ating Diyos at tutumarin ang kanyang mga utos. Gagawin niya tayo pinakadakila sa lahat ng mga bansa sa balat ng lupa. Mapapasaakin ang lahat ng mga pamahalan nito kung susundin ko ang Kristo si Yahweh. Mapapalain ako sa aking mga bayan at sa aking mga bukid. Mapapalain ako ng maraming anak na sarang ani sa aking lupain at maraming alalakay. Mapapalain niya ang bakal ng aking inaning buti at ang mga pagkain na pumula roon. Magpapalain niya ako sa lahat ng aking gagawin. Ang mga kaaway na magtatanggal ng bawat sa akin ang katala ko sa tulong ni Yahweh. Sasalahain nila akong ulit magkakanya-kanya sila sa pagtakas. Magpapalain niya ang aking mga kamalig at lahat ng aking gawain. Magpapalain niya ako sa lupain ibibigay niya sa akin. Tulad ng pangako ni Yahweh ang pinagawin niya sa sambansang nakaraan at nakalaan sa kanya kung susundin ko siya at tutuparin ang kanyang mga tungkol. Sa ganon, makikita ng lahat ng bansa na may kanyang bayan at tatakot sila sa akin. Sasaganahin niya ako sa lahat ng bagay pagdating sa lupain ibibigay niya sa akin. Paramihin niya ang aking mga anak at mga hayop at pasasaganahin ang ani ng aking buhay. Bubuksan niya ang langit at magbuhos sa aking ulan sa kapanahunan. Magpapalain niya ako sa lahat ng aking gagawin. Dahil dito hindi ako magpuputang sa halip upang magpaputang sa ibang bansa. Gagawin ako ng Diyos ko si Yahweh ang inuno ng mga bansa at hindi nagkasunod. Unang ako hindi mabibigo kung susundin ko mabuti ang kanyang mga utos na binibigay niya sa akin. Amen.
Magse-say yes sa ating Panginoon. Amen. Sama-sama po natin awitan muli ang ating Panginoon, ang ating panapos na awitin.